Manindog ta, dirita sa pagdeklarar sa pulong sa Diyos. Isa tong tagsa-tagsa ka mga Biblia. This is my Bible. Ready, go. This is my Bible. God will use this book and change my life. I will read this to be wise, hear this being preached, study, meditate, memorize, and apply its truth. For by this I will be blessed, be a blessing, and my God will be glorified. Okay. Padayon na to ang atong nasugdan kaganinang buntag in Luke chapter 12. Holding too tightly on things that makes us compromise our relationship with the Lord. Mao na siya'y gikinahanglan atong bantayan nga mga butang. So, again, basahon na to. Gikan sa verses 13, taman ta sa verse 21, og naanda na to nga ginahimo tubag-tubag nga pagbasa. If you are in your Bible in Luke chapter 12, verses 13 to 21, you can say amen. Verse 13, the Bible says, And one of the company said unto him, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. And he said unto them, Take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of things which he possesseth. And he thought within himself, saying, What shall I do, because I have no room where to bestow my fruits? And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. You take thine ease, eat, drink, and be merry. In verse 21, So is he that layeth up treasure for himself, is not rich toward God. Okay, ang Diyos mag-bless sa reading sa iyang pulong o sa atoang pagpadayon, atong ito ko atong mga uloy, ipiyong atong mga mata. Among langit nun nga mahan, sa makausapa, nagadaig minimo sa oportunidad, na naami karon sa simbahan, sa among tigumanan, aron karong adlaw among mapamatud-an padayon, nga Diyos ka nga ngayan nga pasidunggan o Diyos nga ngayan nga simbahon. Ang amo sang giabrihan ng among mga kaugalingon sa imong pagpanalangin sa imong paagi, Ginoo. In whatever way, we are ready and we are opening our lives. So, sa gamit mi ani nga panahon, nagahangyo ko nimo, Ginoo, panalangin ka namo padayon. Sama sa imong pagpakikistorya namo kaganinang buntag, taman karong orasa ug taman mi mahuman, among gihangyo ikaw, the Holy Spirit, nga mo'y magalihok sa among taliwala ug mag-abri sa among mga espirituhanon nga panabot. Himo ang among mga kasing-kasing tender sa mga espirituhanon nga mga butang. Tabangi sad ko, Ginoo, nga makatudlo ko sa pinakagawasnon nga paagi nga ni sa imong mga kaanakan. Ikaw akong gitugyanan nga ang tanang meditasyon kung una-una og kasing-kasing ug ang mugawas akong baba, sumala gyud sa katuyuan nimo sa among pagsimba karon ug sa mensahe nga imong gihatag. Gangyo ko nimo, Ginoo, kung aduna pa may mga akusasyon ang yawa nga ninamo, kay kami pinaagi sa imong grasya man makahimog mga butang nga imong ikalipay imong kahimutan. Pasaylo ami, tabuni mi sa imong amili nga dugo, Lord Jesus Christ. Og tuguti nga ikaw mo ay mabayaw diri sa among taliwala, mo ang himaya mo ay makit-an. Ug sa imong gamhanan nga ngalan, Ginoong Jesucristo, amo ning gihangyo gipangayo ang tanan. Amen. Sige, makalingkod. Dato ning nasugdan ka ganina nga naay mga butang nga gikinahanglan masabtan nato. Usahay, we are holding on to things
and position, ug mga butang nga ma-compromise na noon nato. Instead of developing a deep relationship with God, ma-compromise na noon nato na nga kahimtang. O galing ang tendency, we tend to be forgetful of God's graces sa atong kinabuhi. Nga He is the source of everything of who we are and what we have right now. Tayo makalimot na taba nga ang source, ang Ginoo di ay dili di ay ning atong abilidad, dili di ay kung kinsa taon sa ta, mo nang ang tendency makalimuta that God is the source of every blessing and every gift nga naa nato. And tungod ani kay kaniyon ta nga kamatuoran ang naitabo na noon, daghan kayo nato nga we tend to focus more on the gifts nga gihatag sa Ginoo nato rather than He who is the giver. Maunang ang himuon sa Dios tungod kay nainana man ang atong kahimtang, He has to get our attention. Kuhaon niya atong atensyon. Maunang ang iyang himuon katong mga butang nga atong gi-focus, kuhaon niya gikan nato. Aron muabot ta sa point nga wala gyud tay laing saligan ug wala gyud tay laing tugyanan ug wala gyud tay laing lauman ug wa gyud tay laing sundon ug wa gyud tay laing higugmaon ug wa gyud tay laing pasidunggan siya ra. Maunang ang may tabo, the life principle nga kinahanglan atong hinumduman base sa atong gibasa karon sa gingon sa Bible, anything you hold tightly will eventually lose out. Tanan nga imong kuptan aside from that strong and deep relationship with God, mawala na. Mauning nanghatag si Jesus Christ og parable na amanggoy usa ka lalaki nga gihangyo niya si Jesus Christ kay iyang igsuon, gusto na niyang ipabahin ang ilahang kaptangan. Ingon si Jesus Christ, no, I am not a judge and a divider over you. Sa dili man importante nako ang inyuhang material nga butang. Anything kaning kalibutana, ako man na ako'y gahatag ninyo, pero di ko gustong di ana mo magka-busy, magka-problema. Dapat ang inyong tingwaon og naa manggali mo'y kaproblemahan kung unsa nay kahimtang sa inyong relasyon nga ninako. Mao nay gusto sa Dios nga atong masabtan. So, ingon si Jesus Christ nga, remember this, that a man's life consisted not of the things which a man possesseth. Sa ato pa kaning kinabuhi, dili ra day ni kung unsay atong mangkunan, mo importante nato. Though magamit nato ni because God knows nga kaning mga butanga gikinahanglan nato, pero dili lang pod nato tugutan nga kanang mga butanga atong gikinahanglan mauna noy mahimong babag nga di na ta musunod og mga lagad niya. Di na ta mo paduol niya. Maunang there are more to this life than living for ourselves. Diba? Aning kinabuhi dili lang ni para nato. Na kaning tawana, God has blessed this rich man so much that he was thinking, I will take my ease, I will eat, drink, and be merry, ubot pasabot. Unsa pa may pangitaon ako? Na naman ako, tanan. Okay na ko, maglingaw-lingaw na lang ko, lakaw ko, asa ko padulong. Okay ra ko. Ingon din si Jesus Christ, hey, pananglitag kwaon na nako ang imong kinabuhi. Kanang mga butang nga imong gikabisihan sa kalibutan, para asa man na padulong. Maong niingon si Ginoong Jesucristo, kung ang imong una-una magdato ka aning kalibutana, ingon si Jesus Christ, dili ka dato sa akong atubangan. Pero magunahuna gali ka nga, ang imong kadato nining kalibutana, mao ang kadato sa imong relasyon sa Dios, then God would continue to bless you.
Kinahanglan di gyud nato sa yupon. Ang prinsipyo is magdato ta sa atong relasyon sa Dios kay siya nay mo take care sa pag-bless nato. Kay siya may source kaha sa tanan. If you really believe that God is the source of everything, then siya mo ay atong dutduton. Siya mo ay atong padulan. Siya mo ay atong pangayuan. Siya mo ay atong saligan. Diba? Adto man jud ka mga negosyante, dito gyud mo adto sa source kay mas barato og daghang supply. Dili ka mangita das kilid-kilid kay mahutda na. Ang wise nga mga investors didto mo adto sa kabalo silang lig-on ang pundo aning bangkuha nga magkinaon sa di ta mabankrupt. Mao na mga wise investors. Kung wise ta nga investor aning kalibutan na, dito ta mo invest sa atong relasyon sa Dios. Kay kabalo gyud tang di ta mabankrupt o kabalo tang di ta pasagdaan sa Ginoo. So, mo nang kani nga tawo, he was arrogant enough thinking nga pidira sa iyang kinabuhi walay Ginoo. Una-una niya, all this experience, all that the things that I have achieved, all the things that I have accumulated, nauna niya, ako arani, tungod rani nako. Maunang, that is arrogance. Ug ingon ang Bible, pride and arrogancy, kanang pride and arrogancy, gikapungtan na siya sa Dios. Kanang imuhang, the word arrogante ba, kanang hilas-hilas ba? Mo nang kaganina sad atong nasabtan nga kaning mga butanga, these are the things that people hold too tightly. Number 1, relationship. Makompromise na ang relasyon sa Dios tungod kay ang imuhang giimportante kana mang relasyon mo sa tao, which is, I'm not saying that is not important, but do not allow those relationships to hold you out on what is to be in deep relationship with the Lord. Anaon na nato pag-example, na ay mga tao, mamackslide na lang tungod kay nakauyab unbeliever. Kana ba? Klaruhon lang nato istorya ba? Na ay mga tao, di manimba tungod kay nahiubos lang sa iyahang ginikanan o nahiubos lang sa iyahang asawa o nahiubos lang sa iyang parinti, nahiubos lang sa iyang amigo, iyang amiga, nahiubos lang sa iyang pastor. Nahiubos lang sa iyang Sunday school teacher. Nahiubos lang sa kinsang nga tao. Hey, I'm telling you, paminawag yun ninyo, anything relationship sa kalibutan can be fixed by God. Ginoo goy establishar ana god. Basta nindot gali imong relasyon sa Dios, don't you worry. God has all the solution for those problem nimo sa relationship. Ginoo may mo take care ana. Then not only relationship, usahay we hold on too tightly on our goals and our dreams. We hold on too tightly on our past. Kanigod si past, mao gani makaruwin sa atong future. No? No gani makaingon nga mo nay gitawag ba nga inana naman gud ko sa una murag matagam na ka ba? No, ayaw. God could give you a fresh start. Ang atong Ginoo is a progressive God. Kung ang Ginoo gali mo panalangin nimo karon, He can do more what He is blessing you right now. Progresibo atong Ginoo, dili siya mupundora. God wants us to move forward. Not only sa past, old hurts. Nasakitan jud ko. Nahiubos jud ko sa iyahang gikon, hurt jud kay ko sa nga tanan. Kanang hurt normal na. Kinsa may wa na hurt na to. Sa daghang porma, daghang itsura sa hurt, mura ra nagbaboy nga daghang putahi ba, pero pag resulta baboy ra gyapon. Bitaw, na ang realidad, mao man na imong moabot man gyud nimo, then you have to accept it and do not allow it nga mao mo hold sa imong relationship, pag-develop og a deep relationship with God.
Then, another one is our wrong ideas and perception. Kaning sayop na tong panguna-huna, sayop na tong mga ideas, kaning naanad ta sa panguna-huna nga sayop nga wala binasi sa kamatuoran sa Biblia. Nga ang mahitabo noon og i-challenge na gali na sa Bible ang atong mga thinking, ang atong mga perceptions, ang parehatan sa giving. I-challenge na gali, muatras ta. Ang atong kinaiya, hagito na gali sa Ginoo head-on, di na taganahan. Di ba? Developo na gali, tagaan na gali tag circumstansya sa Diyos para ang atong kinaiya mausab o ma-develop into a better person ta. Ang mahitabo na noon, di na noon ta gusto. Ang Bible ra bagyod, kanindot ani kay the Bible is not a respecter of person. Di bitaw ka pilion, bisag kinsa pa ka. Bisag unsa pa ka, pagbasa nimo, tudluan ka sa Dios, mingon lang Ginoo sayop na. Di gud ka piding ignon nga, kuan man kagod, arang-arang man kagnaong, di lang na sayop imo. Okay lang na imo, kay arang-arang kagnaong. Kay bulingot man kay ka, bisag unsaon ka, bulingot man jud ka, kani imo. Dili ana oy. And ana ang kanindot sa Dios. So atong mga wrong ideas and perceptions, oftentimes that's the reason that holds us out in our developing a deep relationship with the Lord. Then, another one is, we cannot wait for the right time of God. Di ta mo submit sa saktong panahon sa Ginoo ba? Munang magbalik-balik jud ko, hey, paminaw mo nganong ang atong mensahe mo igo good, mo target good sa young people, because young people, you are the next generation that would give out a conviction kung unsa ang pagsunod sa Dios. Kaning mga tigulang, mga haligi na lang ni sila. Kamo ini kamatay na mo mga tigulang. Matay na mo mga tiguang na giday mi. Kamatay na mo, kamo biyay sunod nga mo pamatuod. Nga og di mo magtinarong karon, og dili ninyo kuptan ang conviction kung unsa din ang pagsamitar sa kabubuton sa Dios ug pagpaabot sa saktong panahon sa Dios, kinsa may mo pamatuod. Kinsa may mo deklarar that God has a right time for everything and it is blessed to follow the will of God. Kinsa may mo imo ana og di mo magtinarong. Munang walihan jud ta mo, munang masuko gyud si Pastor Titong ninyo mag-uyab-uyab mo. Kay tanang balik-balikon, tanang butang nga balik-balikon, di na tinuod ka ng uyab-uyab, di na tinuod. Pero sanang balay-balay ba, di mo na tinuod. Tarak-tarak, storya-storya, di mo na tinuod. Tinuod din ang tarak-tarak, di ba, dili no? Mausan ang uyab-uyab, di na tinuod. Nasa Bible, way uyabanay mo bitang ipananghid sa ako, kay di nakikinahanglan manguyab. Naagali ningon sa imo nga, Pastor, naikon, igna, o sige, patua ato ni Pastor Titong, igna dito, nga nagampo kaya ko. Anaan ninyo, naay mo dool sa inyo, labi na kamong mga young people, babay, ayaw mo kadlo, kung tinud-anay na mo dool na. Madlok man siya mo doon, hindi mo siya mananghid. Nagplano siya binuang. Di ba? Hindi man pilaray pag-istorya kung tinud-anay ka. Bisang pag-dragon o bisang pag-buaya, 20 ka buok nang nagpugong ni mo diya. Dragon nga mo buga, dili lang kalayo. Puros paspada, imo gunang atubangon. Pastor na nun mo atubangon, buutan na kasi nga tanan, di ka mo adto. Kaya aron na itong makitaan ba kay magbinuang galibok na itong ulo. Pero, di kayo mo atubang, ayaw paminawa. No. Igna, o adto ha, Pastor, nga mag-iningon, o lagi mo, adto ko niya, waday ni adto, igna, bakakon ka. Mutuo ko ni mo, gignan tagato ka, Pastor, waka ni adto, di na tinodi mo. Kasayo na na. Kaya ako na dahil moingon, o sige, ay kabala ka, ako istorya sa mga magpapa.
Nga adto rin ka sa mamagpapa. Kuy kalumni na. Pag adto sa mamagpapa, alangag mo balibad na ni pastor. Ako na yung mangulitaw sa mamagpapa. Kani buutan ni nga bata. Sama inyong plano ani. Ato ning tagagtsansa sa inyong anak. Min out. Mingon min ang ginikanan nga, akong anak lang may pabuton, pastor. Oh. Di, pilion na niya, nag-abot gali, tanaw gali inyong pidira, makaya raning naunga, okay ra. And ana din tong murag katong pari ba niingon ang pari dong ay kabala ka dong diri sa among simbahan. Istorya ra niya. Sa balik-balikon gali, bot sa bot. Istorya ra ni, ingon na yung pare ay. Dong, dari sa among simbahan dong, ay kabalaka kay ang bayad dari magpakasal, depende sa dagway sa imuhang pakaslan. Di, pakasal ko, padre, tagsag 5 pesos. Ingon, ha? Tanaw pare, gitanaw niya yung pakaslan. Ingon ang pare, naisukli ni mo 4 dong, Dari kaslo na tamo. Nakasabot mo, may nangatawa ng uban. Okay, so, paabot sa saktong panahon. Amen? Then, possessions, kaning imuhang mga gipang panag-iya. Anything nga imong gipang panag-iya, imo ginang kuptan, it will make you, you are making them an idol. An idol is anything that you put in between you and your God. Manang may tabo, instead of imong sundo ng Diyos, mauna lang noon imong kuptan. Now, ngano man gyud mag-challenge mo gyud ang Ginoo nato og intimacy diha niya. God challenges us nga nindot ang intimacy niya kay nag-promise man gud siya, number 1, when you are intimate with God, there is a sure security for you. Sigurado ka nga ang Diyos bisan gali sa di magtinarong, di manggali niya biyaan. How much more naka ikaw nga magtinarong? So it is sure, naka-surety, naka-security when you develop an intimacy with God. And not only that, not only security ang maabot nimo, God would stabilize you. Yan gitawag stability. Kanang stability, it means in the midst of every storm that you will be facing, you are sure nga naakay maangkuran, naakay ano sige Bisayaan ng angkor dong? Maangklahan. Naakay maangklahan. Naakay makuptan. Kalami biya na, kabantay mo, lami ang pag-ampo nato sa panahon nga grabe tag problema o kabaluta nga nagdutduta sa Diyos. Pero kanang backslider ka, nagka-problema ka, uwaw kay ampo no. Wow, maikog pag-yuki ka musulti nga na kay problema, kaya alam ka nagtinarong sa Ginoo. Pero nagtinarong ka sa Diyos, nagpaduol ka sa Diyos, ang imong stabilidad, kabalo ka, bahala na grabe ng problema, hagunit niya. Inana ang blessing, ang benepisyo, kung intimate sa Ginoo. Security, stability, galing kuyo ka na is serenity. Naatay peace of mind, peace of heart, nga kabaluta, Lord, you are in control. You have a purpose for everything. Then, not only that, ako naman ang gibalik sa inyo. Ako naman ang di ba gisulti na ako na sa inyo, benefits of intimacy with God? Diba, security, stability, serenity, and the last thing is sensitivity to the leading of God. Dali ka, sensitibo ka sa direksyon itudlo sa Ginoo nimo when it comes to problems and difficulties kinabuhi. Now, dere. Possessions. Why do people hold on to these things tightly? Ngano man ang mga tao, ngano man kasagaran ato mangyungkop tanang mga butanga. Ngano man ato man ang ibaylo sa atong relasyon sa Dios. Ngano mang makalimot man ta nga ang atong Ginoo man ta dapat maoy atong unahon, maoy atong prioridad, mao gyud untay hatagan nato pinakaimportansya nato. Ngano man we hold on tightly on things that are kung imong tanawon mga wala ra man unta ni.
posisyon, mawala ram na. Imuhang beauty, mawala ram na. Imuhang utok, inikatiguang nimo, wa naman na. Tama na lang man ka, magbasag libro. Tinood, bitaw na. Ang imuhang kusog, kamatuoran sa kinabuhi. But no, I have shared this to you. Tulo ka kamatuoran sa kinabuhi. Kanang bata ka, naa kay kusog, di ba? Naa kay panahon, wa lang kay kwarta. Kanang middle age ka, naa kay kwarta, naa kay kusog, wala lang kay panahon, kay busy man ka sa imuhang pag-stablisar nimo. Pero old age na ka, naa kay panahon, naa kay kwarta, ang problema nimo wa naman po kay kusog. Kamatuoran man as kinabuhi. Diba? So, kinahanglan atong abton nga, bisag unsaon dahil nako aning kalibutan na, wa ragyuday ko laing ulian, ginuura. Dito ragyuday ko tanan mo balik. So, maunang, kailangan makasabutan, anong mo hold on ta on these things tightly, o aron atong makita ng atong kaugalingon ba, ma-evaluate na to atong kaugalingon, probably this is the reason why ang akong relationship sa Ginoo di na ko ma-develop deep, dili ma-develop strong. Number one, nga reason people hold on to these things tightly because so many people are afraid of losing something. Mahadlok tang na mawala ng butangan na to. Nabisag unsaon, mawala man gyud na. Diba? Para ng relasyon, o bisag unsaon ni mo pugong-pugong, di mo man talaga mapigilan. Masasaktan ka talaga. Iiwanan ka. Si Boy Abunda, gi-interview ganina. Si kinsa tayo gi-interview galihan? Si Billy Joe Crawford. Anak dayon si Boy Abunda, ano ba talagang problema? Bakit ba? Ano bang problema niyo? Kasi kayo uyab aning Billy Joe? Si Nikki Hill, may kayo mo ha? Bakit ba talaga ganyan ha? Ano ba? 5 taon kayo na naging ihimplo ng magandang pagsasama. Bakit nagka-ganyan? Anak din si Billy Joe. Ingon din akong asawa, basig bayot ni. Ingko mayo sa di akong asawa mo evaluate na. Ang punto ba, tanang butang sa kalibutan na ay katapusan. Only God doesn't end. Because only God owns eternity from beginning eternity until the end is eternity. So if you would establish a relationship with God, there's no end. But everything, there is a kalibutan, there's an end. Imong trabaho, mag-retire ka. Kung di manggali mamatay, mahuman ang imong relasyon, mamatay na imong karelasyon. Matapos, imong kwarta, mahurot. Di ba? Mahurot imong panahon. Kung naa kay negosyo, mahurot naman po gyapon imong panahon pag-focus, ana. Everything in this life has an end. Maunang, if we are holding on to tightly because we fear losing these things, hey, listen to this. If God is the giver, then He can keep it for you. Diba? The principle is this one. If you believe that it is God-given, parehas ba sa imong bana, parehas sa imong asawa, ayaw kahadlok nga makakita naglain, kay ang Ginoo naghatag ana, ang Ginoo mo keep ana para nimo. Maubito ng kamumayang people, magpaabot lang mo sa kabubuton sa Diyos, hatagan mo sa Diyos, ayaw mo kabalaka, kay ang Ginoo mo keep ana para nimo. Bisan pag didto na siya sa Mars, ikaw didto ka sa Venus, mag-abot ra gihapon mo dias tunga-tunga sa Earth. Ginoo may naghatag nimo. Maunang ayaw i-compromise ang imong relasyon sa Diyos because you fear losing those things. Ayaw. Ginoo makakip ana para nimo. Ikadua,
Many people hold on. Dili gustong mag-lose ang grip because they fail to trust God. We fail to trust God. Kalimuta ba nga kaniram lang Ginoo may makahatag na tog kalipay o contentment? Kalimuta ba nga ang pagkakontento na sa Ginoo? Usahay ang atong una-una, ang makahatag na tog kalipay, mga kaning mga butang atong gipangkuptan nga inikawala ni mo gyapon kabantay ka sa tao unsa ka grabe ang tao ka unsatisfied. Why is it that technology always progresses? Sa una ang cellphone bitaw no? Ang cellphone dagko kay sa nga tanan. Ang radyo pag sa una dako pa ani. Oh, kay numdum ko sa una na ako amigong businessman nga say pinakapermirong. Ako na ila nakitaan nga nagdalag-dalag cellphone dako kay cellphone na natawag-tawag ra. Karon ang cellphone pertinang daghanag porma. No? Ya ang tao naguwat pagid gyapon di pagid gyapon masatisfied nangita pagid gyapon lain. Ilisan ang uban ipangbaligya kay magpalit na pug bag-o. Ang uban gustog touch, ang uban gustog touch and type, ang uban gusto lang istoryahan. No, igno na no voice activated tawagon. Then Gina. Then Gina, na mo gawas Gina who? Gina Y, Gina X, Gina ko. Oh, voice activated. Tuwantay mo. Naba mo diha? Inaalang technology, tanawang mga design sa sakyanan. Ang motor sa una, it's deterred, kusog kayo. Mga DT karon na anay mga Mio, na anay mga Suzuki nga Raider, na anay mga katong mga dagko kay Rouser, mga puros na kausap-usap ang design. Kadugayan na ni usa na lang gyud kaligid. Kadugayan na ni mobalik ta sa Flintstone nga ligid tiil. Kay nagsakay dali, sakay tanan para sa mo gapon dagana na mo sakay kusog kay tamudagan na to. Basta dagag sakay kay inigsakay tanan ang tiil gamiton. Kakita mo ng Flintstone? Nga inigsakay tanan tiil gamiton, ang tanang magsakay ala na tiil. Abot ng panahon na. Kato gapon perting daghana na mo imagine mo pito kusog kay mudagan na to. Pito ka tiil good mo ikuan. Pwede gamiton pero ang punto ba nga ang tao tungod nga nung magkausab-usab na ang tao dili satisfied. Kanus alang muundang ang tao og pangita og mulong og something when he is in a right relationship with God. Sakto imong relasyon sa Ginoo, you will be settling down and contented and be satisfied kung unsay naa nimo. Di ba makaingon man ka nga, sige lang, wala pa ko anak, ang Ginoo ganda man ako gingon anak. Maunay ikaduha. Why we hold on to tightly? Probably we fear losing it. Ikaduha, we fail to trust God that only God can give us contentment and joy. Ikatulo, pride. Usahay, moingon man gud tagod nga, saplay kasulti sa mga taog mawala ni. Diba? In a relationship, kung biyaan ka ni Kuan, moingon, gabi pa lang, mautog na akong gibiyaan ko ni Kuan, ay kabalaka. Kaya nagpakasal, ang love gift, depende na sa gipakaslan. Inanaon ka nato sa church, no? Love gift ko ninyo ha, kamong mga magminyo, depende sa inyong pakasalan. Sagot ka na doon? Ha? Doon, talawan, ba kayo na daga ni? We grasp our possessions, and prominence in a way that oftentimes we hurt others na tungod kay instead of giving it all to God, ang may tabo, atuon na lang mantanan. Di naman ta gustong mo share. Garbo naman nato naggunit. Na di siya ta gustong unsay, hey, ayaw gyud kahadlok unsay isulti sa tawo nimo.
Labi nang nagtinarong ka, yung kahadlok. Makuyawan lang kag nagbinuang ka. Ngunang nagay taong musulti ni mo, mura lagi kag unggoy. Ay, pasagdi. Yung Ralph, mura kag unggoy, agay. Pasagdi, Ralph. Nya, pagkasunod sa pikas, igno na po ka, Ralph, mura lagi kag aliwas. Okay ra. Unggoy galiwas, okay ra. Abot sa nahan, maingon, Ralph, mga kaliwat mo, monkey. Okay ra, Ralph. Pero pag abot sa inyo, tanawa daw, Ralph, basig na kay ikog. Na panamin ba? Panamin. Ang say punto, kaning tanang butang sa kalibutan, kung imong tanawon, mubalik ra gyapon ta, nga mawala raman ni nato, nya dili nato ni gamiton para pagpadeklarar lang nga kinsa ta. Hindi ato ning gamiton pagdeklarar ang Dios mo'y naghimo nato ani. Kung unsa ka, it is because of God, not because nga naa kay naangkunan. Maunay atong himuon. Maunay mo fight sa garbo. That's the third thing. People hold on to tightly on things because of pride. Dayon, ikaapat, people hold on to things too tightly because of their wrong sense of value. Kanang misplaced value ba? Pangutan-on ta ka. Unsa may mas importante nimo aning kinabuhi? What if usa ka gabi na parehas kang Solomon nga sa dihang natulog ka, pukawon ka sa Dios ug ignon ka. Hey, in 5 seconds, I want you to ask of me and I will give it to you. In 5 seconds count. Unsa may pinakabililhon para nimo? Palang Solomon ba? Si Solomon natulog. Gipukaw siya sa Diyos. Giignan siya Solomon. Ask of me. Pangayo na kung sa may mong gusto, ako ihatag ni mo. Ikaw, in 5 seconds count, unsa may gusto ni mong ihatag sa Diyos ni mo, one night, pukahon ka. Na ay genie nga na napagawas gikan sa battle ba? Kailan mo ng genie, no? Say kailan ng genie. Okay, genie ka ng murabag, magician murabag, higante nga mo gawas gikan sa lampa, naaman na siya magic. Karon ang nagpagawas kay niingon siya nga, ingon ng genie, okay, tungod kay ikaw may nag-release nako diri sa kuhan, sa lamp, naa kay 3 wishes. Wow, 3 wishes. Kinahanglan ka ng imong mga wishes, imong bantayan, kay kung unsay imong i-wish, ang tao nga duol sa imong kasing-kasing mag-triple ang naa niya. Hello? Ingon na yan. Ingon na yan ang babae ko, ang akong banar ba may duol kasi kung kasing-kasing? Ingon na yun ang babae pa ng litag, mangayo ko. Unsa gali ito, Mr. Genie? Basta mangayo ka, unsa imong pangayoon mag-triple ang muadto sa imuhang, sa tao nga duol sa imong kasing-kasing. Ingon na yan ang, sige lang. Ingon na, unsa ay first imo wish? Siya, mahimo ba imo kong tagaan og 10 million? Ingon na yan, okay, remember, og na kay 10 million, na 30 million ang imuhang bana. 30 million ang madto sa imong banan na. Kuyaw na basta dato, humot kay na sa mga chicks. Isa, sige lang, kung unsay iya ako, o unsay ako, iya man. Sige, 10 million. Na Genie, tarang! 10 million. Pagkasunod, inga na siya nga, mahimo bang imo kong himuong beautiful? Ingon na ng Genie, o himuon ta kang beautiful. Ang imong bana, murag si Piolo Pascual, si Sam Milby, o si John Lloyd Cruz, all together. Unsa man, musugot ra ka ana. Kuyaw ra bagay ka ng tulo mo mag-abot nga kagwapo kay tapok anak mga babae, basig din na lang niya ikaw may tagiya sa imo ang bana. Siya, sige lang, basta magwapa ko. Ana sa deep.
Ingon ang genie, okay, your wish is my command. Tadadang! Guwapa kay siya. Pagkatulo, inganin, unsa man ikatulo ni mo wish? Akong ikatulo nga wish kanang tagai ko o mild heart attack. Dugaya nakakuha. Tagai ko mild heart attack. So, ang mild heart attack times 3, unsa man? Patay ang yang bana. Murarag, gipatay total na nasa 30 million, 40 million. Guwapa na siya. Oh, imagine mo. Ingon na siya. Hatagi ko mild heart attack. Han, ayaw, biyag pag-inana-hanapan ng litag na genie yan, ha? Bitaw. Gaya ninyo ka-Gio, eh. Pero we oftentimes we put our value on a misplaced ba? What are the things that are important to us? Maunang sayop manggod ang mga atong values. Maunang we hold on those things. Nya, di na ta makadevelop og strong relationship sa Ginoo. Then, the last one is what? Jealousy. Always remember this. God knows unsay atong kapasidad, unsay atong makayara og angayan para nato. God knows what we can handle. Maunang ayaw na pagtinguha pa nga ang unsay naa sa uban maimuha. Because kung imo nang tinguhaon, ang tendency, the first nga mo gitid diha sa imong kasing-kasing is jealousy, then envy. Masina ka, og kana rabang masina ka, agoy mura na siya, og ingon ang Bible, mura na siya, mukut-kut sa bukog. Nga dunot ka ng rottenness to the bones. Murag, naglakaw ka, murag nahutdan kag kusog, anak. Ayaw na pagtinguha kung sa'y naa sa uban. God knows unsay imong kapasidad. God knows that more na imong mahandol. Kabalo ka, daghang kay mga tao, they left everything, kanang ang blessing nga gi-prepare sa Ginoo nila because they were thinking that they deserve more than what they are having. Hey, God knows nga kana pa say enough para nimo. Just continue to believe God that He will bless you more and give you a kanang stewardship nga mas stronger. Potential nga mas stronger. Pero ayaw lang sa gyud pud yung pagdali. Kay magdali ka masina man ka. Kamong mga wapay anak kay sa mo pangitag anak kay og naamoy anak na maghilak-hilak mo. Ako sa una ko lami di kay naay baby no kay magdula-dula ka kuyog si mong baby dula kag basketball usag gyud sa akong gilong magdula mig basketball kung anak. Karon hapit na ko muundag duwag basketball, di na nun may makaduwag basketball kung anak. Wa na kay ko kabalog asa na. Tinuod na. Tanan kong matang paagi may bawaan ako asa siya ako yung tinguhaon kay mo nang kamungwa pay anak karon ay mo paytag anak oy na kana pay mandol ninyo manggali ako aduhara samot na kanig natuluan pa nino tinuod na awa na mo'y GM ibog mo mag-English di gali mo ani sa tubangan kakita ni Dadilo anak gay diretso ngeo. Ako na nang giandam daan basta gali si GMD kay mo tindog mag-iyak-iyap kuha ada yon diretso kay kabalo jud ko. Pag permero porma pa siya pagkakita ganyan ako ditong nilingkod ana siya. Suma nangagi ang mga classmate na ra gyud.
Wagad sa ilihok. Ala, ragad sa. Kauman, gipatubang na siya. Ana siya. Gikuha. Lagi, lami kayo paminahong English lagi nga, you know. I buy some ice cream. Lami pa primero. Nasa una, gamay pa si Joshua. Layog mi anak. Ako si Pugi Boy. Kana siya si Macho Boy. Oh, layog mi duha kada magligo, layog mi Pugi Boy og si Macho Boy. Karon nangita na kong Macho Boy ambot lang. Mo nang blessing pa na kung wa pa katagai. Kuwata lang. Tanaw ba na rider o blessing na ba na itayaw lang sa. Pero naa na po, dungaga na po, blessing po na, it means God knows that you can handle it. Sakyanan. Imin-imin, diyan ni San Julina, sige lang pang good morning. Ngayo kag sakyanan, sultian ta kalabad sa ulo. Brother, no? Munang ako karon pag ingon na kay sakyanan, uy, naay barato dito nga nana, ilong ay. Di, nagyog ko kumpiyansa. Agoy, hapit. Di, nagyog ko kumpiyansa. Palit sakyanan. Kato atong multicab, gibaligya na ko to, gipakapinan pa na kong usa ka box nga medical ang kapalit. Sa ka box nga medical, ingon siya, ano man na, pastor, amay na lang na bad. Panalitag maglabad mo ulo na kay mainom medical. Grabe ka labad sa ulo inana. Ay, magkumauna ka gusto kag naa kay inana para sa nila. Ayaw sa. Agto ka sayo ng maintenance. May lalim. Madakpan pa ka. I-impound pa yung sakyanan. Nakabangga pa ka. Nakabangga may. Ngayang people na rin nakabangga. Tang problemahan ako. Maningon pa, pastor, taman ko. Sige, okay na. Ay, kabala ka, pastor. Basta, lukat mo lang to akong lisensya, pastor. Malukat gali akong lisensya, pastor. Magtinarong nyo ko padayon. Sige, no, ako yung suportaan ng ministry. Karon, ambot, langaw, pila edad sa ok-ok. Nganong inana? Mas gipili manggod. Hoy, paminaw. Usahay mas gipili manggod nato ang mga butang aning kalibutan na kaysa sa tong relasyon sa Ginoo. May patong mga tao nga imulang tudloag mauni tinud-anay niya moingon din bitaw no mas wa man koy kaning tanan akong gihimo para man di man ni para nako para man sa Ginoo. They are not afraid to support and give. Kasabot man sila. Karon unsaon man nato, pastor? How do we release the grip? How can we release our grip aning mga butanga? We keep on holding on because of pride, because of our misplaced values, because of our jealousy, because of our fears nga mga wala. How can we release this grip? Saan man ito pag-release ani nga grip? Akong picture o more man akong nakitaan yun nga ni hinay nagbuhi. Palayo. We need to understand that in everything, it should be God first. God first. Kung naamanggali may tabo nimo, God first. Makapitan na ka, Ralph. Kapitan ba ka padulong, Ralph? Ma-chief engineer. No, chief engineer pa lang, no? Pinakahayos, no? Oh, ma-chief engineer na gali ka, Ralph. Pinakauna gyud Ginoo, ha? Basig mga sawa na rin ka. Mga sawa gali ka, di takakaslon. Kamong mga doktor na mo, mga abogado mo, Ginoo na, ha? Kamog mga
principal na mo, mga manager na mo, supervisor na mo, o asa na mo dalon sa Ginoo na. Ayaw na mugsuon anang uban nga may lagnaa pa. Pero wala na, ambot lang, mauna bagong Ginoo. May tabo, may lang kayo mo pusing-pusing na. Maglisod na. Hinumdong sa Ginoo kung di ni mo pahinumduman. Una gyud biyang Ginoo, Louie, makapanag-iya kay kag barko sabot na to ha. Nya na si Kuan, makapaabot na. Jerome, may nagkagawas ka ha? Ako ganing picturan pirming nagkanta ka diri sa choir kay makalimot kay padala na nako nimo dito. Choir member ka oh. Ayaw sa nang agoy asar ang na inyong mga asawa-asawa diya. Di na tinuod. Kay asawa-asawa na, oy Angelina lingkod. Lingkod. Tinood na. Ginoo na ha. Inana ang solusyon na. First means, number one, you fulfill your basic responsibilities as a Christian. Unsa may basic responsibilities nimo? Kanang basic sa Christian life, it is more than a choice for you. Kana bitang Bible reading, prayer, simba, paghatag, o pagwitness, that is, dili lang kay pilion na nimo. Always remember, it is more than a choice, it's a responsibility. It means you are to fulfill your responsibility if you are to put God first. Ayaw yung nagkalimti. Mag-develop ka kasing-kasing nga musuporta ka sa bulaton, hatag kag offering. Muanha yung kag simbahan, musimba yung ka, mo pamatuod ka sa kalibutan, imong Ginoo ang ngayang simbahon. Then, kuyo ka na, ang imong Biblia, di na nimo iput aside o imurang abrihag Domingo. You give time, pagbasa sa Bible, you give time in kneeling down, praying to God, and you give time sa pagtestify that you are a child of God. Fulfill your responsibilities. Mauna siya, una, putting God first. Sunod, letter I, it means you involve yourself in the ministries of the church. I-apil imong kaugalingon. Ayaw lang taman tanaw ra ka. Ayaw lang taman obserbar ra ka. Apil. Ang lami sa basketball ka nang ikaw nagdula, dili lang taman ka nagpakpak. Lami ng basketball nga naadog ka diha sulod gadagandagan ka, gabantay-bantay ka, kay usahay ka ning mga mangpakpak, maura ba ni kay hinawayon? Natantanaw kag basketball na nay mamapakpak, kakanap. Pagkahuman masayop gali, inuman mo ko ang bula. Akoy na. Mag-inilugay na bitaw sa bula, magsinagitay na yun. Ako, ana. Di bitaw ni mo mailugan. May nga, bangaawa na ilugan. Lami kay ignon, ikaw para good derebe. Kailog ba kag bula? Yun, ana ba? Usahay kung di bitaw ni mo involve mong kaugalingon sa ministry, tanaw lang ka. Ang tendency, instead nga ma-enjoy kag tanaw, manaway na nung ka. Maunang, kinahanglan you involve yourself. Ilabot-labot imong kaugalingon. Then, ikatulo. Sa sunod gali sa R. R means you recognize your need for character development. Always remember this, that Christianity is character development. Dili naman ta para nag-inani ta, nagsimba ta, mo-fulfill ta sa atong responsibilidad isip Kristohanon. Dili naman para ta maluwas. Mga luwas na kung tadaan, amen? Naanak ko tayo paglao, mamatay padulong sa langit. Pwede na ba yung tang mga matay na
natadaan, pero alang gibilin, pamanta sa Diyos sa kalibutan, para ang atong kinaya ma-develop. Aron samtang naatas kalibutan, makitaan sa mga tao, nga wa pa kailan niya nga, uy, inani day pwedeng himuon sa Diyos sa tao. Makausap day ang Ginoo kinaiya. So, recognize that nga, ginahanglan yun kung akong karakter ma-develop, maot kong kinaiya. Then, S is you submit to what? To the working of God and His will. Always remember this. God is working behind the scenes of our life. Ginoo ga trabaho siya. Usahay di nato makitaan. Usahay di nato mabati. Na ay mga gitawag, sometimes God is silent doesn't mean He is not involved in our daily activities. It means that He is preparing us for a greater work. Maunang kung tan-on mo murag, kabalo ba kang Ginoo niya akong kahimtang, no? Kabalo ang Ginoo na. Concern ba ka sa nako, no? Nga nako yung mga desire? Yes. It's very much concerned. Ang gusto lang sa Diyos, you submit to His working. Then, letter T, last, is what? You should transfer ownership of your life to Him. But pasabot, it is no longer you who owns you. It is no longer about you. Igna, Lord, in this life, it is no more I, but you who is living in me. Muna ang principle gitudlo ni Apostle Paul, I am crucified with Christ, nevertheless I live, in Galatians chapter 2 verse 20. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. You transfer ownership of your life. Kinsa na may tag-iya nimo? O Ginoo nagali tag-iya nimo, di na ka makabuot-buot nimo. Siya na yung magbuot nimo kay siya na may tag-iya. That is putting God first. And that is how to lose the grip of pride, the grip of misplaced values, the grip of jealousy. Mauna siya yung makawala. The grip of fearing na ay mawala nimo no. Og igno nimo total Ginoo, ikaw bitay tag-iya nako, ikaw bitay tag-iya aning tanan nako, then di na ka madlok. Di na ka mag-worry. Maanad ka nga ang imong faith mas strengthen. So, don't hold on too tightly. Buhiin na. Put God first in your life. Manindog ta mag-ampot ha. Amahan na mo nga may gugmaon. Salamat kayo Ginoo sa imong gihatag na mo ron nga panahon. Tinuod na Lord, na ay daghang mga higayon that we do not want to lose our grip on things nga temporary. Usahay ang amuang padayonon og kupot kaning mga mahanaw ra. Kalimot mi nga ang importante di ay kanang mga eternal things. Lord, pasaylo ami nga ang magpasulabi na mo usay ang among garbo. Usay wala mi contentment nga ma-fail mi to trust in you. Usahay kulang mi kalipay because we are not truly trusting in you. Usahay ang mga butang bililhon dili mi kabalo mangita og di mi kabalo mo place sa amo ang mga priorities. Lord, tudlo imi nga mahimo ming mga responsable nimo nga mga katawhan. Tudloy mi Ginoo nga kabalumi mo submitar sa imong pagtrabaho sa among kinabuhi. Tudloy mi ug pahinumdumi mi nga we are not longer our own. It is you who is living in us. Para na nimo tanan, dili na para namo. Mo nang ako kang gitugyanan Ginoo. Who we are and what we have right now, it is because of you, not because of who we are.
Lord, pasaylo ami sa tanang higayon nga we have failed to trust you. And help us, Lord, nga magpadayon, sumala sa imuhang gipasabot namo karon, nga kabalumi, mubuhi sa mga butang nga maka-compromise sa mo ang deep relationship with you. Lord, you bless everyone nga naa karon. Panalangin nimo makanakan nga naminaw sa imong pulong. Ug naa kay mga gitanom sa ilang mga kasing-kasing, ikaw mo'y magkapatubo ani Ginoo. Ikaw makapalambo ani Lord. Naaray panahon para sa matag usa namo. Ug tabangi mi nga kabalumi mo paabot ani. Thank you. Dalaygon kay ka nga Ginoo. Ug sa among pagbulag-bulag, ang imong grasya kaluoy mo'y among gilauman karong simanaha. Ang imong mga kanakan nga ni karon tagaig kaalam sa mga desisyon nga gipanghimo. Tagaig courage mo stand up against temptations and against every accusation nga himuon sa yawa nila. Lord, I'm praying and asking your grace nga sumala sa imong gisaad Ginoo. Let them walk in high places. Lord, i-bless every transactions, every coming in and every going out. Lord, you protect them. You secure them sa mga trabaho sa yawa sa ilang kinabuhi. And Lord, at your right time, I'm asking for your mercy. Ihatag ang ilahang mga desire. Lord, salamat kayo. Dalaygon kay ka nga Ginoo. Salamat nga imuming gihatag grasya sumala sa mga kabugaton, mga problema nga among giatubang, but yet because you are there, naarami kalipay, naarami kalinaw. Makahunaw mi that you are in control ug nakay tuyo sa tanan. Salamat kayo Ginoo. Salamat sa imong pagpiyal nako Ginoo ug pamilya. Salamat imo kong gihatagan og family that loves you. Salamat nga they love me also. Salamat Ginoo nga bisan taliwala sa mga problema within the family, I could trust you that you will take care of it. Salamat Ginoo nga imo kong gihatagan o oportunidad that I could minister in ani nga klase nga mga tao. It's a blessing on my part nga you are giving them to the church and they are glorifying you. Lord, thank you kayo. Salamat kayo sa pribilehiyo ani Ginoo. And everyone here also, Lord, they have their own things to share and to thank you. Lord, you bless them. Salamat kayo, dalaygon kay ka nga Diyos. Sa among pagbulag-bulag, among gipadayon, nga gilauman ang imong grasya kaluoy, pinaagi lamang sa kamanangalan ni Ginoong Hesus. Amen.